Panahon na nga ba para palitan ng Terra Firma ang kanilang coach na si Ronald Tubid? Maraming naniniwala na hindi na magtatagal sa pwesto itong si Ronald Tubid at eventually ito ay mapapalitan na rin. Dahil sa ngayon, wala namang nakikitang improvement dito sa nilalaro ng Terra Firma at maraming nga nagsasabi na parang mas masama pa yung nagiging performance ng team ngayon. Kaya nga, meron ding balita na itong Terra Firma ay for sale pa rin at ibebenta at kung ito'y matutuloy malamang mapalitan din itong si Ronald Tubid. Kung sa bagay, sabi nga nila kahit sinong coach ang ilagay mo sa Terra Firma kung hindi susuportahan ng management ay magiging baliwala din at hindi rin ito mananalo. Kaya nga isa yan dito sa pinag-uusapan ngayong mabuti ng mga fans at sabi na rin ng iba na posible na maraming mga coaches ang pwedeng kunin ng Terra Firma na kapalit. Nandyan yung dating Magnolia coach na si Chito Victolero, nandyan din si Topex Robinson, pwede rin kunin si Ariel Vanguardia. Maraming options dyan pagdating dito sa pagpili ng coach. Baka si Pido Harencio ang gawing coach ng Terra Firma Jeep. Ang sabi nga nila marami namang mga talented coaches dyan na magiging available na pwedeng humawak dito sa Terra Firma. Ang magiging tanong na lamang dyan talaga ay kung magbabago ng estilo ang management. Kasi kahit sino pang ilagay mo dyan coach, kahit si Team Co nang ilagay mong coach ng Terra Firma, kung hindi susuportahan ng management yan, bababaliwala rin. Kaya kinakailangan muna siguro ang magbago dito talaga ay yung sistema nitong Terra Firma kung saan naglalagay sila ng mga coaches at mga players dapat na susuportahan. Kaya isa yan dito sa mga pag-iisipang mabuti dapat talaga ng management pagdating dito sa pag-provide ng mga players dito sa Terra Firma at syempre doon sa mga kinakailangan talaga na suporta para marami namang mga fans ng maengganyo na manood dito sa PBA. Mukhang matindi itong binabalak talaga ng Thailand para dito sa ating Gilas Pilipinas sa Southeast Asian Games. Alam na natin na pinagbawalan nila na maglaro doon si Justin Brownlee, si Brandon Rosser, si Angie Kwame at yung iba pa natin na mga naturalized players. Ultimate na mga field foreigners natin ay pinagbabawalan na nila. At ngayon, sabi nga nung iba, baka harangin na rin itong Thailand, itong sila Ray Park, si Matthew Wright, at yung iba pa natin na mga field foreigner. Kaya baka sabi nga nila ginagawa to ng Thailand para masiguro na mahihirapan tayo na manalo ng gold medal dito sa basketball. Ganun pa man, merong mga tinatawag na contingency plan talaga itong ating Gilas Pilipinas in case mangyari yan. Ay kumukuha na ng maraming mga ibang local players talaga itong Gilas para hindi na maku-question yung kanilang tinatawag na eligibility. Ngayon, ang isa pang inaalala ng mga fans dito na baka itong Thailand ay gumawa din ng paraan para yung mga referee naman ay hindi pumabor dito sa ating Gilas Pilipinas. Isa yan doon sa pinag-aaralang mabuti daw ngayon nitong sabihin na nating SPP kung paano ito maka-counter. Sabi nga nila, niluluto daw talaga ng Thailand yan para mawala yung advantage ng ating Gilas Pilipinas at clearly daw ay takot sila dito sa Gilas. Kaya nga ngayon, maraming mga pagpaplano at ayon dito sa SBP halos araw-araw nagmi-meeting sila para masiguro na updated dito sa regulations pagdating dito sa ating pagbuo ng basketball team. Kaya nga ang problema kasi dito kung yung pati yung mga referees ay papabor sa Thailand, medyo sabi nga natin magiging dehado talaga ang Pilipinas. Pero kailangan gumawa tayo ng paraan para ito ay hindi mangyari. Siyempre, kung ikaw naman ang Gilas Pilipinas at si Coach Norman Black, kinakailangan maging maganda yung resulta ng mga susunod na mga hakbang na iyong gagawin. Samantala naman, itong San Miguel Beer, ang balita ngayon ay baka i-trade na yung kanilang rookie draft pick na si Chris Miller sa Titan Ultra. Hindi pa natitiyak kung sino yung ipapalit dito pero mukhang ayon doon sa mga dumalabas na mga report, baka daw ang gawin ng San Miguel Beer ay trade itong si Chris Miller dito sa Titan Ultra. Posibleng kapalit yung first round draft pick ng Titan Ultra. Yan yung isang posibilidad dyan dahil nag-i-struggle ngayon itong Titan Ultra na manalo, so ibig sabihin yung draft pick nila magiging mataas yung value nito. Kaya nga isa yan doon sa mga pinag-aaralang mabuti ngayon kung sakasakali na ito'y matutuloy. As it is, alam naman natin na itong si Coach Leo Austria, gusto niya syempre makakuha ng mataas na draft pick para makakuha ng mga magagaling na players na pandadagdag dito sa roster ng San Miguel. Kaya nga kung sakasakali na matuloy ito, sa tingin ko magandang addition kung sino man yung makukuha ng San Miguel sa susunod na draft. Kasi
the more na matalo at mag-struggle itong Titan Ultra, the more na tataas yung draft pick nila. Kaya baka yan ang dahilan na ito'y gustong makuha ng SMB. Kung hindi naman yung draft pick ng Titan Ultra makuha nila, baka yung rights kay Greg Slaughter ang ma-acquire kapalit nitong si Chris Miller. Tandaan natin yung rights ni Slaughter nandito pa rin sa Titan Ultra hanggang sa ngayon. Kaya isa yan dito sa mga bagay na pinag-aaralang mabuti ngayon ng management at ni Coach Leo Austria. Kasi alam naman natin na itong San Miguel ay determinado talaga na gumawa ng paraan para naman magkaroon sila ng additional na mga players na pwedeng tumulong dito kay Junmar Fajardo at CJ Perez. Kaya pagdating dito sa pagkuha ng ganyang mga players, wala na tayong nakikita na ibang issue dito since hindi naman nagagamit masyado si Chris Miller. Mas maganda nga talaga na ito ay trade na ng San Miguel Beer dito sa isang team na katulad ng Titan Ultra na baka lumabas dyan talaga yung potential at galing talaga nito. Totoo nga ba na merong dalawang free agents na magta-try out ngayon dito sa Barangay Ginebra? At ang tinutukoy natin dito ay itong si Terence Romeo at si Mac Pelo. Si Terence Romeo, alam natin na isa yan sa pinakamagaling na scorer sa kasaysayan ng PBA. 3-time scoring champion yan. Naging finals MVP pa yan at of course nanalo na yan ang kampyonato dito sa San Miguel. Kaya nga marami ang naniniwala talaga na itong si Terence Romeo ay hindi malayong mag-try out yan sa Barangay Ginebra. Kung sakasakali na itong si Terence Romeo ay mag-try out sa Ginebra, sigurado na kahit papano ay titignan naman ng Ginebra kung ano pa ang kayang ibigay ni Romeo. Recently, nag-compete yan sa mga 3-on-3 basketball tournaments at ipinakita niya na kayang-kaya pa rin niya na magbigay ng quality basketball. Marami nga nagtataka bakit ito wala pa rin team nang kumukuha sa kanya ngayon dahil mahusay pa rin naman ito na manlalaro. Siguro nga dahil sa kanyang mga injuries at yun ang dahilan kung bakit yung mga teams ay medyo nag-hesitate na kumuha sa kanya. Pero pagdating naman dito sa Barangay Ginebra, sa tingin ko pwede nilang subukan itong si Terence Romeo. Total, alam naman natin na maraming mga ibang guards itong Barangay Ginebra, pero at the same time nangangailangan sila ng isa pang pwedeng scorer lalo na at wala na nga dyan si Maverick Hanmisi. Kaya sa tingin ko pwede nasubukan nila itong si Terence Romeo para maging isang magandang addition. Ngayon, ito naman si Mac Pelo. Kilala naman yan bilang mahusay na power forward, scorer at rebounder. Kaya pwede rin yan na maging backup ni Troy Rosario. Kaya sa tingin ko, magiging mga okay itong mga darating na additions na to dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Kinakailangan lamang talaga na bigyan sila ng pagkakataon na ipakita kung ano ang kaya nilang gawin. At ito yung magagawa nila kapag sila ay nag-try out dito sa Gene Kings. Kaya sa tingin ko, pwede ito para dito sa Barangay Ginebra. Kung sakasakali na matuloy nga ito, sa tingin ko magiging maganda to para dito sa future ng Gene Kings, lalo na kung sila ay magpapalakas talaga. Bago tayo magtapos ay batiin na natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila RG Bueno at Dalina family, si Michael D, si Dexter Domer, si Enju, si Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, Monde Guzman, Jonel Alagon, binabati na rin natin si Malyari Mascarinas, pati na rin yung iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay katulad nila Edwin Carmona Jr.,